Hindi mapakali si Marco sa loob ng kanyang penthouse. Ang katahimikan na dati niyang itinuring na simbolo ng kapangyarihan at kontrol ay isa na ngayong kulungang bumibingi sa kanya. Mula sa salaming pader ng kanyang tirahan sa tuktok ng Makati, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod. Isang kalawakan ng mga bituin na dati pakiramdam niya ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ngayon, ang bawat ilaw ay tila isang matang humuhusga, isang paalala ng mukha ni Ilara sa gitna ng marangyang pagtitipon, pagkagulat, sakit, at ang mabilis na pagtatayo ng pader ng yelo sa pagitan nila. Ang imahe ng nabasag na plato sa sahig ng Maharlika Grand ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang matinis na tunog niyon ay tila sumira, hindi lamang sa katahimikan ng gabi, kundi pati na rin sa maingat na itinayong baluti sa paligid ng kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na dilim, ang nakita niya ay liwanag. Hindi ang artipisyal na kislap ng mga chandelier, kundi ang mainit at banayad na liwanag mula sa isang maliit na bintana ng kanilang dating apartment sa Quezon City. Biglang bumalik ang lahat, ang amoy ng bagong timplang kape at sinangag sa umaga. Ang pakiramdam ng magaspang na papel ng sketchpad kung saan nila iginuhit ang kanilang mga pangarap. Isang maliit na bote ng essential oil, isang dahon na nakapinta sa etiketa, at isang salita sa ilalim nito. Nag, Ito ang magiging pangalan natin, Marco, sabi ni Elara noon, habang ang kanyang mga daliri ay maingat na binabakat ang disenyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng pag-asa na higit pa sa kayang bilhin ng lahat ng yaman sa mundo. Dahil ang bawat produkto natin ay magdadala ng sinag ng pag-asa, likas, totoo, walang halong pagkukunwari. Magkahawak kamay silang nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga sample ng pinatuyong sampagita, langis ng niyog, at mga librong tungkol sa halamang gamot. Iyon ang kanilang kaharian. Isang kahariang gawa sa pangarap at pagmamahal, hindi sa bakal at salamin. Ngunit ang alaala ay mabilis na nagdilim, tulad ng isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Naalala niya ang gabi, bago siya tuluyang umalis. Hawak niya ang business proposal para sa isang malaking tech merger, habang si Ilara naman ay may dalang bagong batch ng sabon na gawa sa katas ng bayabas. Tingnan mo, Marco, perpekto na ang formula, masayang sabi nito. Tiningnan lamang niya ang mga sabon na may pagkadismaya. Elara, kailan mo ba maiintindihan? Wala tayong mararating sa mga ganito. Mga pangarap pambata lang ito. Ang bawat salita ay parang lasong dahan-dahang kumalat sa hangin. Hindi ito pangarap pambata, mahinang sagot ni Elara. Ang ningning sa kanyang mga mata ay unti-unting namamatay. Ito ang ating pangarap. Hindi, mariing sabi ni Marco. Ang tinig ay malamig at walang emosyon. Ito ang iyong pangarap. Ang pangarap ko ay mas malaki pa rito. Ang mga maliliit na bagay na ito, wala silang lugar sa kinabukasang itinatayo ko. Ang sakit sa mukha ni Ilara ng gabing iyon, isang tahimik na pagkadurog na hindi niya kailanman malilimutan. Iyon ang gabing pinili niya, ang paghihiganti laban sa mga Montero kaysa sa babaeng tanging naniwala sa kanya. Ipinagpalit niya ang mainit na sinag para sa malamig na anino ng isang imperyo. Dumilat si Marco. Ang dibdib ay sumisikip sa pagsisisi. Ang penthouse ay tila lalong lumamig. Lumakad siya patungo sa bar at nagsalin ng mamahaling alak, ngunit nang inumin niya ito, abo ang lasa. Kinabukasan, ang Marco de Alva na CEO ay bumalik. Ang pagsisisi ay pansamantala niyang isinantabi. Pinalitan ng pragmatikong pangangailangan na ayusin ang problema. At para sa kanya, halos lahat ng problema ay kayang ayusin ng pera. Isang tawag lang sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator at sa loob ng isang oras, nakuha niya ang address ni Elara. Ang biyahe mula sa kanyang Torres sa Makati, patungo sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc,
ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga gusgusing apartment. Ang maluluwang na kalsada ay naging makikitid na daanan kung saan naglalaro ang mga bata at naglalako ang mga magtataho. Ipinark niya ang kanyang itim na sedan sa isang sulok, agad na nakakuha ng atensyon. Bumaba siya. Ang kanyang suot na Italian suit ay tila isang kasalanan sa lugar na yon. Nahanap niya ang gusali. Matanda na, kupas na ang pintura at may mga sampay na nakasabit sa bawat bintana. Umakyat siya sa ikatlong palapag. Ang bawat hakbang ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nasa tapat na siya ng pinto. Numero 3B. Walang doorbell. Kumatok sana siya, ngunit nag-alinlangan. Ano ang sasabihin niya? Paano niya haharapin ang mga matang minsan na niyang dinurog? Sa huli, ginawa niya ang alam niyang pinakamadali. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang coat. Sa loob nito ay sapat na pera para mabuhay si Elara ng komportable sa loob ng ilang taon. Sapat para hindi na niya kailangang magtrabaho habang nagbubuntis. Maingat niyang isinilid iyon sa ilalim ng pinto. Isang transaksyon, isang solusyon, tapos na ang problema. Habang pabalik siya sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakatuwang kabiguan sa halip na ginhawa. Ilang oras ang lumipas habang nasa kalagitnaan ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. De Alva, si Ria ito. Matigas na sabi ng boses sa kabilang linya. Ang kaibigan ni Elara. Nakuha namin ang padala mo. Akala mo ba lahat ng bagay sa mundo na bibili? Akala mo ba ang isang sobrang puno ng papel ay kayang burahin ang lahat ng ginawa mo? Ria, gusto ko lang tumulong. Tumulong. Tumawa si Ria. Isang tawang walang kagalakan. Ang tawag diyan ay insulto. Sabi ni Elara, ang dignidad niya at ng magiging anak ninyo ay hindi kailanman maibebenta. Huwag mo na siyang guguluhin. Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na ang telepono. Ilang minuto pagkatapos, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula sa parehong numero, isa itong larawan. Sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy, nakakalat ang laman ng sobrang iniwan niya. Mga tig-1,000 pisong papel. Bawat isa ay pinunit sa gitna. Walang salitang kasama, ngunit ang mensahe ay mas malinaw pa sa sigaw. Napatitig si Marco sa screen. Ang kanyang panga ay nag-igting. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang bagay na mas malalim. Isang paghanga na may kasamang hiya. Muli, minaliit niya si Elara. Muli, nagkamali siya ng pagtantiya. Kinabukasan, nagmaneho muli si Marco patungo sa sampalok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Hindi rin siya nagdala ng pera o sobre. Ang dala niya lang ay ang bigat ng kanyang mga pagkakamali at isang desperadong ideya. Natagpuan niya ang maliit na karinderya na binanggit ng kanyang investigador. Ria's Eatery. Ang amoy ng nilulutong adobo at bawang ay sumalubong sa kanya. Sa loob, abala ang mga tao. Nakita niya si Ria sa likod ng counter at sa isang sulok, si Elara na maingat na nagpupunas ng mga mesa. Nakasuot ito ng simpleng duster at ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon, hindi na maitatago. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha, ngunit meron pa ring determinasyon sa bawat kilos niya. Lumapit si Marco. Napansin agad siya ni Ria at ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na bulong ni Ria. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi pinansin ni Marco si Ria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elara na ngayon ay nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang basahang hawak ay mahigpit na nakakuyom. Elara, nagsimula si Marco. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Nagkamali ako. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila na binasag lamang ng ingay ng mga kutsara't tinidor
mula sa ibang customer. Sinira ko ang sinag noon. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay isang pag-amin ng kasalanan. Hayaan mo akong tulungan kang buuin ulit ito. Tumaas ang kilay ni Elara. At paano mo gagawin iyon? Bibigyan mo kami ng pera na pupunitin ko lang ulit? Hindi. Mabilis na sagot ni Marco. Walang pera. Ang alok ko ay ang sarili ko, ang kaalaman ko, ang lahat ng natututunan ko sa pagpapatakbo ng kumpanya. Magiging business consultant ninyo ako, libre. Tutulungan kitang gawing realidad ang business plan na dati nating pinangarap. Tinitigan siya ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Naghahanap ng anumang bahid ng pagkukunwari. Tumingin siya kay Ria na umiling-iling lang bilang pagtutol. Ngunit nang ibalik ni Elara ang tingin kay Marco, nakita nito ang isang bagay na hindi niya nakita noon pa. Isang desperasyon na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa pangangailangan para sa katubusan. Nagtagal ang katahimikan. Sa huli, tumingin si Elara sa sarili niyang tiyan at tila doon siya humugot ng lakas. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang init. Tinatanggap ko, pero may mga kondisyon. Una, ito ay trabaho. Negosyo lang, walang personalan. Pangalawa, lahat ng pag-uusap natin ay dapat narito si Ria. At pangatlo, kapag naramdaman kong niloloko mo lang kami, tapos ang usapan, malinaw? Tumango si Marco, nakaramdam ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Malinaw. Mabuti, sabi ni Elara, bago tumalikod at bumalik sa pagpupunas ng mesa, na para bang isa lamang ordinaryong customer si Marco na katatapos lang umorder. Ngunit para kay Marco, iyon na ang pinakamahalagang kasunduang isinara niya sa buong buhay niya. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang opisina na may tanawin ng buong Ayala Avenue, si Isabel Montero ay nakakunot noong nakatingin sa kanyang computer. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Marco simula noong gabi ng pag-asa ay hindi lingid sa kanyang pansin. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay patuloy na nagtatanong. Nag-aalala na baka ang anumang personal na problema ni Marco ay makaapekto sa merger na magpapatibay sa kanilang dinastiya. Dahil sa panggigipit, gumawa si Isabel ng isang bagay na karaniwan niyang ginagawa kapag may problema sa negosyo. Kumuha siya ng impormasyon. Tumawag siya sa isang discreet na private investigator. Alamin mo kung saan siya nagpupunta, kung sino ang kinakausap niya. Gusto kong malaman ang lahat. Ang unang report ay dumating sa kanyang email makalipas ang 2 araw. Isa itong folder na naglalaman ng mga litrato. Binuksan niya ito. Ang unang mga larawan ay nagpakita kay Marco na pumapasok sa isang lumang gusali sa sampalok. Ang sumunod na set ay mas nakakagulat. Si Marco na nakaupo sa isang murang mesa sa loob ng isang karenderya. Kausap ang babaeng staff mula sa Maharlika Grand. Ang babaeng buntis na nabasag ang plato. Nagigting ang panga ni Isabel. Isang bagay ang selos, ngunit iba ang pakiramdam ng panganib sa negosyo. Ngunit ang pinakanakagimbal ay ang huling kalakip sa email. Isang dokumento, isang kopya ng isang lumang business proposal na nakuha ng investigador mula sa isang source sa loob ng isa sa mga maliliit na venture capital firm na pag-aari ng Montero Conglomerate. Ang pamagat ng dokumento, Sinag Organics, a Business Plan. Ang nagsumit, Elara Santos. Binuksan ni Isabel ang PDF file. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang konsepto ng mga produktong gawa sa mga lokal na sangkap, ang pilosopiya ng pagiging totoo at sustainable, ang mga paunang disenyo ng produkto, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Ito ang pinagmulan. Ang bawat ideya, ang bawat konsepto ay isang halos perpektong salamin ng kanyang sariling proyekto na nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang ama. Ang Project Nightingale. Ang proyektong inakala niyang sariling henyo niya ay isa palang ideyang ninakaw, isang pangarap na tinanggihan
At pagkatapos ay inangkin ng kanilang kumpanya. Dahan-dahang isinara ni Isabel ang kanyang laptop. Ang babaeng iyon, si Elara Santos, ay hindi lamang pala dating asawa ni Marco. Siya ang multo na kayang sumira, hindi lang sa relasyon nila, kundi sa buong karera na pinaghirapan niyang itayo. Hindi na ito tungkol sa selos. Ito ay digmaan. Ang ilaw mula sa screen ng telepono ni Marco de Alva ay tila isang kutsilyong humiwa sa kariliman ng kanyang sasakyan. Sa labas, ang gabi ng Maynila ay isang magulong dagat ng mga ilaw at tunog. Ngunit sa loob ng itim na sedan, ang tanging ingay ay ang marahan at kontroladong pagbuga ng aircon at ang biglaang pagkabog ng kanyang puso. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero. Nang unot ang kanyang noo, handa nang baliwalain ito bilang isa na namang spam. Ngunit may nag-udyok sa kanyang buksan ito. Isang litrato. At sa isang iglap, ang buong mundo ni Marco, ang mundo ng mga mergers, acquisitions, at bilyon-bilyong pisong kasunduan, ay gumuho. Ang larawan ay hindi malinaw. Tila kuha mula sa malayo. Ngunit walang duda kung sino ang naroon. Si Elara Santos, ang kanyang dating asawa. Nakatayo siya sa harap ng isang stall sa Quiapo, napapaligiran ng mga anting-anting at halamang gamot. Nakasuot siya ng simpleng bestida na kulay abo. Ang tela ay kumukupas na at halatang hindi na bago. Ngunit hindi ang damit ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi rin ang pagod sa kanyang mga mata o ang paraan ng pagkakapusod ng kanyang buhok na tila ginawa sa pagmamadali. Ang kanyang tiyan. Ang malinaw na umbok sa ilalim ng tela ng bestida. Buntis siya. Nanlamig ang dugo ni Marco. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay namumuti. Sa ilalim ng larawan, may isang maikling pangungusap. Ang mga salita ay tila mga multong bumubulong mula sa screen. Nandyan siya mamayang gabi. Hindi pa bayad ang utang ng kanyang ama. Parang may humablot sa hininga ni Marco. Bago pa man niya lubusang maunawaan ang bigat ng balita, ang imahe ni Elara ay biglang natabunan ng isang papasok na tawag. Isabel. Agad niyang pinatay ang tawag, ang kanyang isip ay nagkawatak-watak. Utang ng kanyang ama? Anong ibig sabihin nito? Ang ama ni Elara, si Mang Lando, ay isang mabuting tao. Isang maliit na negosyante na nagmamay-ari ng isang supplier ng mga organikong sangkap. Ano ang kinalaman niya rito? At sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Ito ba'y isang babala o isang banta? Sir, malapit na po tayo sa Maharlika Grand. Anunsyo ng driver. Ang boses nito ay pumutol sa nakabibinging katahimikan. Tumango lang si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa litrato ni Elara. Ang babaeng iniwan niya para sa isang imperyo, ang babaeng minahal niya bago pa man siya lamunin ng kanyang mga ambisyon, ay nagdadalang tao at sa isang marangyang pagtitipon kung saan ipagdiriwang niya ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera. Tila doon din niya haharapin ang kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang Grand Ballroom ng Maharlika Grand ay isang nakasisilaw na pagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga nahulog na bituin, ang mga bulaklak ay namumutiktik sa bawat sulok, at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mga matataas na tawanan. Ito ang Gabi ng Pag-asa, isang charity ball na pinangungunahan ng pamilya Montero. Ngunit alam ng lahat na ito ang hindi opisyal na selebrasyon para sa napipintong pagsasanib ng De Alva Corporation at Montero Conglomerate. Para kay Marco, ang gabing ito ay dapat ang korona ng kanyang paghihiganti at tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng mga nakangiting mukha at kumikinang na alahas, ang bawat sulok ng ballroom ay naging isang hunting ground. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mga CEO o senador na bumabati sa kanya. Dumadaustos ang mga ito sa bawat waiter, sa bawat busboy, sa bawat babaeng nakauniporme.
Hinahanap ang mukhang sumasalakay sa kanyang isipan. Marco, darling. Isang braso ang pumulupot sa kanya. Si Isabel Montero, ang kanyang mapapangasawa, ay nakasisilaw sa kanyang suot na pulang gown. Kanina ka pa namin hinihintay ni Papa. Mukhang malalim ang iniisip mo. May inaayos lang na detalye sa kontrata. Pagsisinungaling ni Marco, pinilit ang isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo na, last-minute details. Tinitigan siya ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Sigurado ka, para ka kasing nakakita ng multo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Marco. Pagod lang siguro ito, Isabel, mahabang linggo. Tumango si Isabel, ngunit hindi lubusang kumbinsido. Mula sa di kalayuan, nakita ni Marco si Don Ricardo Montero, ang patriarka, na nakamasid sa kanila. Hawak nito ang isang baso ng brandy at may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nagpapahiwatig ng kagalakan, kundi ng pagmamay-ari. Nakikita ni Marco ang tingin na yon. Ang tingin ng isang hari na sinusuri ang kanyang bagong teritoryo. At si Marco ay bahagi nito. Ang pakiramdam ng pagiging isang tropeyo, isang kasangkapan para sa mas malaking dinastiya, ay biglang naging kasuklam-suklam. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Ang bawat segundo ay tila isang pagpapahirap. Bawat pagdaan ng isang waiter na may dalang tray ay nagpapatibok ng kanyang puso. Bawat anino sa sulok ay tila nag-aanyong Elara. Ang marangyang pagtitipon ay naging isang kulungan at siya ang bilanggo ng sarili niyang nakaraan. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, natagpuan niya siya. Nasa isang sulok si Elara, malapit sa isang service door, malayo sa sentro ng atensyon. Nakatalikod siya, maingat na pinupunasan ng isang salansan ng mga plato. Ang kanyang uniforme ay medyo maluwag, ngunit kahit sa layo na yon, nakikita ni Marco ang bahagyang pagbabago sa kanyang tindig, ang bigat na kanyang dinadala. Huminto ang paghinga ni Marco. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang musika, ang tawanan, ang mga usapan tungkol sa stock market ay biglang naglaho. Tila naramdaman ni Elara ang kanyang titig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata sa gitna ng dagat ng mga estranghero, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Sa mga mata ni Elara, nakita niya ang isang buong kwento sa loob lamang ng 3 segundo. Una, ang biglaang pagkabigla na para bang nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sumunod ang matinding sakit, isang mabilis na pagkurap na naglantad sa lahat ng sugat na iniwan niya. At sa huli, ang pinakamasakit sa lahat, isang pader ng yelo. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara, malamig at hindi matitinag. Sa sobrang pagkabigla, nabitawan niya ang hawak na plato. Clang, crash. Ang tunog ng nabasag na porselana sa marmol na sahig ay matinis at marahas. Sa isang silid na puno ng daan-daang tao, tila sila lamang dalawa ang nakarinig nito. Ang bawat piraso ng basag na plato ay parang isang piraso ng kanilang nawasak na nakaraan na nakakalat sa sahig. Walang imik, walang luha, walang salita. Mabilis na tumalikod si Elara at nagmamadaling pumasok sa service door na wala na parang isang aparisyon. Marco? Tanong ni Isabel sa tabi niya na napansin ng biglaang pagtigil niya. Ano yon? Ngunit hindi na siya narinig ni Marco. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghabol sa multo na bigla na lang nagbalik. Nilagpasan niya ang mga bisita, binabaliwala ang mga tawag ni Isabel. Tinulak niya ang mabigat na pinto ng kusina at pumasok sa isang mundo ng singaw, init at ingay ng mga kawali. Elara! Sigaw niya. Hoy! Isang matigas na braso ang humarang sa kanyang daraanan. Si Ria, ang matalik na kaibigan ni Elara, ay nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakasuot din siya ng uniforme ng staff. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito?
Bawal ang mga bisita dito. Nasaan siya, Ria? Kailangan ko siyang makausap. Pilit ni Marco. Sinubukang sumilip sa likuran niya. Wala kang kailangang kausapin. Umalis ka na. De Alva. Hindi ka nabibilang sa mundo niya. Mariing sabi ni Ria. Ang pagbanggit niya sa apelyido ni Marco ay puno ng paghamak. Yung mensahe, yung utang ng ama niya. Ano ang ibig sabihin noon? Halos isigaw na ni Marco. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Ang desperasyon ay kumakain sa kanyang pagkatao. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ria. Isang tawang puno ng galit at awa. Ang utang? Talaga, hindi mo alam. O pinili mo lang kalimutan ang lahat nang hindi konektado sa imperyo mo? Hinawakan ni Ria ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay bumaon sa mamahaling tela ng kanyang tuksedo. Gusto mong malaman ang totoo? Tanungin mo ang mga Montero. Tanungin mo sila kung sino ang bumili ng kumpanya ng tatay ko sa presyong ₱5 matapos nila itong sadyain na ilubog sa utang. Tanungin mo sila kung sino ang nag-alok ng tulong kay Mang Lando, ang ama ni Elara, para lang kunin ang lahat sa kanya kapalit ng kakarampot na halaga. Nagtatrabaho si Elara dito sa event ng mga taong sumira sa pamilya niya para mabayaran ang utang na ipinataw nila sa kanyang ama. Bawat salita ni Ria ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pinoproseso ang lahat. Ang ama ni Elara, biktima rin, katulad ng kanyang ama. Ang buong relasyon niya kay Isabel, ang buong merger, ang kanyang tinatawag na paghihiganti, lahat ay isang malaking, karumal-dumal na kasinungalingan. Isa itong masalimuot na laro na isinagawa ng mga Montero. At siya, si Marco de Alva, ang pinakamahalagang piyesa sa kanilang chessboard. Napaatras siya, ang lakas ay tila nawala sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumingon at lumabas pabalik sa ballroom. Ang kaninang nakasisilaw na mga ilaw ay ngayon ay tila mapanukso. Ang mga nakangiting mukha ay tila mga maskara ng demonyo. Sa di kalayuan, nakita niya si Don Ricardo Montero. Nakikipagtawanan ito sa isang senador, itinaas ang kanyang baso para sa isang toast. Sa sandaling iyon, ang ngiti ng Don ay hindi ng ngiti ng isang kasosyo sa negosyo. Ito ang ngiti ng isang mananakop. Ang ngiti ng isang ahas na matagal nang naghihintay para lunukin ang kanyang biktima. At napagtanto ni Marco, sa gitna ng kanyang pekeng tagumpay, na ang lalaking iyon ay hindi lamang ang kalaban ng kanyang pamilya. Siya rin ang kalaban ng nag-iisang babaeng tunay na minahal niya. At sa pagpili niyang makipag-alyansa sa halimaw, siya mismo ay naging bahagi ng kadiliman. Umalis si Marco sa Maharlika Grand na hindi man lang nagpaalam. Ang mga tawag ni Isabel sa kanyang telepono ay mga sigaw sa isang mundong hindi na niya marinig. Ang bawat hakbang papalayo sa makinang na ballroom ay isang hakbang papalapit sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng party. Ang mga ilaw ng Makati na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila mga nangungutyang mata, mga saksi sa kanyang pagkabulag. Hindi siya umuwi sa kanyang penthouse. Sa halip, nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na parabang iyon na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Ang mga salita ni Ria ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Tanungin mo ang mga Montero. Sila ang sumira sa pamilya niya. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang paghihiganting itinayo niya sa loob ng maraming taon, ay gawa pala sa kasinungalingan. Nakipag-alyansa siya sa demonyo para lamang talunin ng isang anino, habang ang tunay na biktima ay ang babaeng sinumpaan niyang poprotektahan. Nang mag-umaga, natagpuan niya ang sarili sa labas ng kanyang penthouse. Ang pagod ay bumabalot sa kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Pagpasok niya,
Ang lamig at katahimikan ng malawak na espasyo ay sumalubong sa kanya. Ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga likhang sining sa dingding, ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa floor to ceiling na bintana. Lahat ng ito ay parang isang mausolyo para sa isang buhay na hindi naman talaga sa kanya. Dito, sa gitna ng kanyang pekeng kaharian, ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang baha. Bigla, wala na siya sa penthouse. Nasa loob na siya ng isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang hangin ay puno ng amoy, ng bagong lutong kape at ng papel. Nakakalat sa sahig, ang mga Manila paper, puno ng mga sulat kamay na plano at mga guhit. Sa gitna ng lahat ng iyon ay si Ilara. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong mesibon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang itinuturo ang isang disenyo. Dito natin ilalagay ang logo, Marco, sabi nito noon. Ang boses ay puno ng pangarap. Isang sinag ng araw na sumisibol mula sa isang dahon. Sinag, dahil ang bawat produkto natin ay magbibigay ng pag-asa, likas, totoo, at galing sa lupa. Naalala ni Marco kung paano niya hinawakan ng kamay nito, kung paano siya naniwala sa pangarap na iyon. Sa panahong iyon, ang sinag ang kanilang imperyo. Hindi ito gawa sa bakal at salamin, kundi sa tiwala at pagmamahal. Ngunit ang alaala ay mabilis na naging isang bangungot. Ang malambing na eksena ay napalitan ng kanilang huling pag-aaway sa parehong apartment. Ang mga plano para sa sinag ay nakatambak na lang sa isang sulok, natabunan ng alikabok at ng kanyang lumalagong ambisyon. Hindi mo ba maintindihan, Elara? Ang marahas na boses niya mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hawak niya ang isang alok mula sa isang investment firm na konektado sa mga Montero. Ang kanyang unang hakbang sa pagpasok sa kanilang mundo. Kailangan kong gawin ito. Ito na ang pagkakataon kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa pamilya ko. Paano naman ang pamilya natin? Sagot ni Elara. Ang boses ay basag ngunit matatag. Paano ang sinag? Ang mga pangarap natin? Tumingin si Marco sa mga plano sa sulok na may paghamak at binitiwan niya ang mga salitang tuluyang sumira sa kanilang dalawa. Itong maliliit na pangarap na to, walang lugar sa kinabukasan ko, Elara. Kailangan ko ng isang imperyo, hindi isang hardin. Ang sakit sa mga mata ni Elara sa sandaling iyon ay isang imaheng sinubukan niyang ibaon sa limot sa loob ng maraming taon. Ngayon, bumalik ito ng buong buo, sinasaksak ang kanyang konsensya. Ipinagpalit niya ang isang hardin para sa isang disyerto. At ngayon, sa disyertong yon, natuklasan niyang nag-iisa pala siya. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Marco ay ang bagay na pinakamadali para sa kanya. Ang tanging solusyon na alam ng kanyang mundo, pera. Sa isang tawag sa telepono sa kanyang private investigator, nakuha niya ang address ni Elara sa Sampaloc. Hindi na siya nag-atubili. Nag-withdraw siya ng malaking halaga, isinilid sa isang makapal na brown envelope at nagmaneho papunta sa isang bahagi ng Maynila na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang gusali ay luma na, ang pintura ay natutuklap na sa ilang bahagi at may mga sampayan sa bawat bintana. Ito ay isang mundo na malayong malayo sa kanyang kinagisnan. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan, nararamdaman niya ang bigat ng tingin ng mga residente. Isang lalaking nakatuksedo sa gitna ng kanilang simpleng pamumuhay. Nang makarating siya sa pinto ng apartment ni Elara, huminto siya. Narinig niya ang mahinang tunog ng isang radyo sa loob. Inisip niya kung ano ang sasabihin, ngunit walang salitang lumabas. Sa huli, ginawa niya ang pinakaduwag na bagay. Yumuko siya at dahan-dahang isinilid ang sobre sa ilalim ng pinto. Pagkatapos, ay mabilis siyang tumalikod at umalis, na para bang isang kriminal na tumatakas mula sa lugar ng kanyang krimen. Inisip niya, sa isang bahagi ng kanyang isip na nasanay sa kapangyarihan, na yun na ang katapusan, na ang pera ang mag-aayos ng lahat.
Makalipas ang ilang oras, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at sinusubukang baliwalain ang 10 missed calls mula kay Isabel, tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Ria. Agad niya itong sinagot. De Alva. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagkasuklam. Nakuha namin ang padala mo. Hindi nakapagsalita si Marco. May mensahe si Elara para sa'yo. Pagpapatuloy ni Ria, ang bawat salita ay tila isang dura. Sabi niya, ang dignidad niya at ng anak niya hindi nabibili. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Ria ang tawag. Ilang segundo lang ang lumipas, isang text message ang dumating kay Marco. Mula sa isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niyang kay Elara ito. Isa lang itong litrato, walang salita. Ang larawan ng mga perang ipinadala niya, punit-punit sa maliliit na piraso, nakakalat sa sahig na semento. Ang bawat punit na 1,000 piso ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang malinaw na pahayag na ang sugat na ginawa niya ay hindi kayang paghilumin ng pera. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na bihirang-bihira niyang maramdaman. Ang pagiging ganap na walang kapangyarihan. Napagtanto ni Marco ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang yaman, ang kanyang impluwensya, lahat ng yon ay walang silbi sa harap ng dignidad ni Elara. Kung hindi pera ang solusyon anong maibibigay niya na may halaga? At pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ang kanyang pera, kundi ang kanyang sarili, ang kanyang kaalaman. Ang utak na nagtayo ng De Alva Corporation mula sa abo. Kinahapunan, pinuntahan niya ang karenderya kung saan niya huling nakita si Elara. Ang lugar ay simple, maingay, at puno ng buhay. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay bumalot sa kanya pagpasok niya. Nakita niya si Elara sa likod ng counter, abala sa pag-aayos ng mga order. Ang kanyang galaw ay mabagal dahil sa kanyang kalagayan, ngunit may determinasyon sa bawat kilos niya. Lumapit si Marco. Napansin agad siya ni Ria at ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na bulong ni Ria. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi pinansin ni Marco si Ria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elara, na ngayon ay nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang basahang hawak ay mahigpit na nakakuyom. Elara, nagsimula si Marco. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Nagkamali ako. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila, na binasag lamang ng ingay ng mga kutsara at tinidor mula sa ibang customer. Sinira ko ang sinag noon. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay isang pag-amin ng kasalanan. Hayaan mo akong tulungan kang buuin ulit ito. Tumaas ang kilay ni Elara. At paano mo gagawin iyon? Bibigyan mo kami ng pera na pupunitin ko lang ulit? Hindi. Mabilis na sagot ni Marco. Walang pera. Ang alok ko ay ang sarili ko. Ang kaalaman ko. Ang lahat ng natutunan ko sa pagpapatakbo ng kumpanya. Magiging business consultant ninyo ako. Libre. Tutulungan kitang gawing realidad ang business plan na dati nating pinangarap. Tinitigan siya ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Naghahanap ng anumang bahid ng pagkukunwari. Tumingin siya kay Ria, na umiling-iling lang bilang pagtutol. Ngunit nang ibalik ni Elara ang tingin kay Marco, nakita nito ang isang bagay na hindi niya nakita noon pa. Isang desperasyon na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa pangangailangan para sa katubusan. Nagtagal ang katahimikan. Sa huli, tumingin si Elara sa sarili niyang tiyan at tila doon siya humugot ng lakas. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang init. Tinatanggap ko. Pero may mga kondisyon. Una, ito ay trabaho. Negosyo lang. Walang personalan. Pangalawa, lahat ng pag-uusap natin ay dapat narito si Ria. At pangatlo, kapag naramdaman kong niloloko mo lang kami, tapos ang usapan. Malinaw? Tumango si Marco, nakaramdam ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Malinaw.
Mabuti, sabi ni Elara, bago tumalikod at bumalik sa pagpupunas ng mesa na para bang isa lamang ordinaryong customer si Marco na katatapos lang umorder. Ngunit para kay Marco, iyon na ang pinakamahalagang kasunduang isinara niya sa buong buhay niya. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang opisina na may tanawin ng buong Ayala Avenue, si Isabel Montero ay nakakunot noong nakatingin sa kanyang computer. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Marco simula noong gabi ng pag-asa ay hindi lingid sa kanyang pansin. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay patuloy na nagtatanong, nag-aalala na baka ang anumang personal na problema ni Marco ay makaapekto sa merger na magpapatibay sa kanilang dinastiya. Dahil sa panggigipit, gumawa si Isabel ng isang bagay na karaniwan niyang ginagawa kapag may problema sa negosyo. Kumuha siya ng impormasyon. Tumawag siya sa isang discreet na private investigator. Alamin mo kung saan siya nagpupunta, kung sino ang kinakausap niya. Gusto kong malaman ng lahat. Ang unang report ay dumating sa kanyang email makalipas ang 2 araw. Isa itong folder na naglalaman ng mga litrato. Binuksan niya ito. Ang unang mga larawan ay nagpakita kay Marco na pumapasok sa isang lumang gusali sa sampalok. Ang sumunod na set ay mas nakakagulat. Si Marco na nakaupo sa isang murang mesa sa loob ng isang karenderya. Kausap ang babaeng staff mula sa Maharlika Grand. Ang babaeng buntis na nabasag ang plato. Nagigting ang panga ni Isabel. Isang bagay ang selos, ngunit iba ang pakiramdam ng panganib sa negosyo. Ngunit ang pinakanakagimbal ay ang huling kalakip sa email. Isang dokumento, isang kopya ng isang lumang business proposal na nakuha ng investigador mula sa isang source sa loob ng isa sa mga maliliit na venture capital firm na pag-aari ng Montero Conglomerate. Ang pamagat ng dokumento, Sinag Organics, a Business Plan. Ang nagsumit, Elara Santos. Binuksan ni Isabel ang PDF file. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang konsepto ng mga produktong gawa sa mga lokal na sangkap tulad ng pili at ilang-ilang, ang pilosopiya ng pagiging totoo at sustainable, ang mga paunang disenyo ng produkto na may logo ng sumisikat na araw. Unti-unting namutla ang kanyang mukha at nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito ang pinagmulan. Ang bawat ideya, ang bawat konsepto, ang bawat salita tungkol sa authentic beauty ay isang halos perpektong salamin ng kanyang sariling proyekto na nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang ama, ang Project Nightingale. Ang proyektong inakala niyang sariling henyo niya, ang proyektong nagpatunay na hindi lang siya isang Montero sa pangalan, ay isa palang ideyang ninakaw, isang pangarap na tinanggihan at pagkatapos ay inangkin ng kanilang kumpanya. Dahan-dahang isinara ni Isabel ang kanyang laptop. Ang mahinang pag-click nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang babaeng iyon, si Elara Santos, ay hindi lamang pala dating asawa ni Marco. Siya ang multo na kayang sumira hindi lang sa relasyon nila, kundi sa buong karera na pinaghirapan niyang itayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Hindi na ito tungkol sa selos, ito ay digmaan. Ilang linggo ang lumipas na tila isang panaginip na may 2 magkasalungat na mukha. Sa umaga, si Marco de Alva ay ang CEO na kinatatakutan at iginagalang, nakikipagpulong sa mga board member, pinipirmahan ang mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa hapon, pagkatapos ng lahat ng pagkukunwari, nagmamaneho siya patungo sa karinderya ni Ria. Doon, hinuhubad niya ang kanyang maskara, tinatanggal ang kanyang mamahaling coat, at nauupo sa isang monoblock chair para pag-aralan ang mga numero ng isang maliit na negosyong itinayo sa pangarap at pawis. Kasama sina Elara at Ria, binubuo nila muli ang Sinag. Ginagamit ni Marco ang lahat ng kanyang kaalaman, supply chain management, marketing strategies, financial projections. Ngunit sa bawat pag-uusap nila tungkol sa potential market at brand identity,
May isang tanong na kumakain sa kanyang kaluluwa. Isang tanong na mas mahalaga pa sa anumang merger o acquisition. Isang gabi, pagkatapos magsara ng karenderya, nanatili silang tatlo. Nakakalat sa mesa ang mga papel, mga sample ng packaging na gawa sa recycled na materyales, at mga listahan ng mga posibleng supplier ng pili oil mula sa Bicol. Si Ria ay abala sa paghuhugas ng mga huling pinagkainan, habang si Marco at Ilara ay tahimik na nakaupo. Parehong nakatingin sa isang simpleng drawing ng logo ng sinag. Napansin ni Marco ang pagod sa mga mata ni Ilara. Paminsan-minsan, habang hindi ito nakatingin, ay idinadapo nito ang kamay sa kanyang tiyan. Isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang bawat kilos na yon ay isang punyal sa puso ni Marco. Ang bawat paghinga ni Ilara ay isang paalala ng buhay na namumuo sa loob niya. Isang buhay na maaring bahagi niya. Isang buhay na tinalikuran niya. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng hindi pagkakaalam ay mas mabigat pa kaysa sa bigat ng buong The Alva Corporation sa kanyang mga balikat. Ilara, basag niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napalingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Nawala ang lahat ng salita tungkol sa negosyo sa kanyang isipan. Masyado kang nagtatrabaho. Sabi niya, isang mahinang simula. Kailangan mong magpahinga. Masama yan sa inyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Ilara. Sanay na ako sa pagod, Marco. Matagal na. Pero iba na ngayon. Pilit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa tiyan nito. Huminga siya ng malalim. Tinipon ng lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hinahayaan itong makita ang lahat ng kanyang kahinaan at pagsisisi. Ang bata, anak ko ba siya? Ang tanong ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Mabigat at hindi maiiwasan. Napatigil sa paghuhugas si Ria. Ang tunog ng tubig ay biglang nawala. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang ugong ng lumang refrigerator sa sulok. Hindi agad sumagot si Ilara. Tinitigan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay parang isang malalim na balon na puno ng mga alaala at sakit. Hinahanap niya ang katotohanan sa likod ng tanong. Obligasyon ba ito? O isang bagay na mas malalim? Tila isang buong buhay ang lumipas sa katahimikan na yon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at muling hinaplos ang kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang simpleng kilos, kundi isang pagangkin. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na parang kristal sa tahimik na gabi. Oo, sabi niya. Nalaman ko isang linggo matapos akong umalis. Ang simpleng salitang oo ay tumama kay Marco na parang isang malakas na alon. Winasak ang lahat ng natitirang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang anak. Magkakaroon sila ng isang anak. Ang imperyong pinangarap niya, ang paghihiganting binuo niya, lahat ay naglaho at naging walang kabuluhan sa harap ng katotohanan yon. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Yumuko siya, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa, at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng isang himala at ng isang kasalanang sabay niyang nalaman. Pagbalik ni Marco sa kanyang penthouse ng gabing iyon, para siyang pumasok sa isang libingan. Ang balita ng kanyang pagiging ama ay nagbigay ng bagong pananaw sa lahat ng bagay sa paligid niya. Ang malamig na marmol, ang mga mamahaling obra, ang malawak na tanawin ng kumikinang na lungsod, lahat ay tila walang buhay at walang kahulugan. Pagbukas ng pinto, naabutan niya si Isabel na naghihintay. Nakaupo ito sa isa sa mga puting sofa. Ang postura ay perpekto at tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo.
Sa glass table sa kanyang harapan ay hindi nakalatag ang karaniwang mga magazine o art books. Nakalatag doon ang isang serye ng mga litrato at isang makapal na dokumento. Alam na ni Marco, ito na ang oras ng paghuhusga. Magandang gabi, Marco. Bati ni Isabel. Ang boses ay walang anumang emosyon. Itinuro niya ang upuan sa tapat niya. Maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Sumunod si Marco. Ang kanyang mga binti ay parang nanghihina. Tumingin siya sa mga litrato. Siya na pumapasok sa gusali sa sampalok. Siya na nakaupo sa karinderya katabi si Ilara. Isang long shot na kuha kung saan kitang-kita ang pagbubuntis nito. Alam ko kung saan ka nagpupunta, nagsimula si Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang kutsilyong matalas. Alam ko kung sino ang kinakausap mo. Kinuha niya ang dokumento at inilapag ito sa ibabaw ng mga litrato. Ang pamagat ay nakaharap sa kanya. Sinag Organics, a business plan. Pamilyar ba? Tanong ni Isabel. Ito ang pundasyon ng pinakamalaking tagumpay ko. Ang proyektong nagbigay sa akin ng respeto ng aking ama, ang Project Nightingale. At ang may akda pala nito ay ang buntis mong dating asawa. Hindi nagsalita si Marco. Wala nang kailangang itanggi. Tumayo si Isabel at nagsimulang maglakad-lakad. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. May 200 ka mula rito, Marco. At kailangan mong pumili ngayong gabi. Huminto siya sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang anyo ay isang silweta laban sa mga ilaw ng Makati. Ang unang daan, bukas na bukas. Maglalabas ka ng isang public statement. Sasabihin mo na ang babaeng ito, si Ilara Santos, ay isang oportunista na ginagamit niya ang kanyang kalagayan para mangikil sa'yo. Sisirain mo siya, Marco. Wawasakin mo ang kanyang pangalan at kredibilidad ng walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Pagkatapos noon, itutuloy natin ang kasal. Pagsasamahin natin ang ating mga imperyo at makukuha mo ang lahat ng pinangarap mo. Tumingin siya pabalik kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. O may pangalawang daan. Lumapit siya pabalik sa mesa. Pipiliin mo siya. At kung gagawin mo yon, isang mapangganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang kakansilahin ng aking ama ang merger. Sisiguraduhin niyang babalik ka sa kung saan ka nararapat. Sa wala. Zero. Gaya ng nangyari sa ama mo. Ang huling mga salita ay tumagos sa kaluluwa ni Marco. Ang alaala ng kanyang ama, isang lalaking wasak, walang natira, nilamon ng kahihiyan, ay ang multong kinatakutan niya sa buong buhay niya. At ngayon, iniaalok ito ni Isabel sa kanya sa isang pilak na bandeha. Tumingin si Marco kay Isabel. Sa isang iglap, hindi na niya nakita ang isang maganda at makapangyarihang babae, ang kanyang magiging asawa, ang susi sa kanyang tagumpay. Ang nakita niya ay isang salamin. Isang perpektong refleksyon ng halimaw na unti-unti niyang hinayaang lumaki. Sa loob niya, isang taong handang yurakan ng lahat, kahit ang mga pangarap ng iba, para sa sariling ambisyon. Naalala niya ang sarili niyang mga salita kay Ilara noon. Kailangan ko ng isang imperyo, hindi isang hardin. At ngayon, inaalok sa kanya ang imperyo. Ngunit ang presyo nito ay ang hardin. Ang hardin, kung saan may isang sinag na sumisibol, kung saan may isang buhay na naghihintay. Ang buhay ng kanyang anak. Bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Ilara nang sabihin nito ang katotohanan. Ang tahimik na dignidad sa kanyang mga mata. Ang simpleng oo na nagpabago sa lahat. Ang imperyong ipinaglalaban niya ay isang hawlang gawa sa kasinungalingan at bakal. Ang tunay na kaharian, ang tanging bagay na may halaga, ay ang bagay na minsan na niyang itinapon. Hindi na siya muling magkakamali. Dahan-dahan, tumayo si Marco. Ang lahat ng takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang takot na maging katulad ng kanyang ama. Ang takot sa kabiguan ay biglang naglaho.
Pinalitan ito ng isang kakaibang kapayapaan, isang kalinawan. Lumakad siya patungo sa mesa. Hinubad niya mula sa kanyang daliri ang napakagandang diamanteng singsing na ibinigay niya kay Isabel. Hindi niya ito ibinato. Hindi siya nagpakita ng galit. Dahan-dahan, marahan, ipinatong niya ito sa ibabaw ng business plan ng Project Nightingale. Ang diamante ay kumikinang sa ibabaw ng ninakaw na pangarap. Isang simbolo ng kanyang pagpili. Tumingin siya kay Isabel at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may buong katapatan. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi matitinag. Pinipili ko sila. Isang salita lang, ngunit sapat na yon para gumuho ang mundo sa pagitan nila. Ang gulat sa mukha ni Isabel ay mabilis na napalitan ng isang matinding galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumalikod na si Marco at nagsimulang maglakad, papalayo. Papalayo sa penthouse, papalayo sa imperyo, papalayo sa buhay na akala niya ay gusto niya. Pagkalabas ni Marco sa gusali, nagsimula ang bagyo. Hindi pa man siya nakakasakay sa kanyang sasakyan, tumunog na ang kanyang telepono. Ang kanyang Chief Financial Officer. Marco, anong nangyayari? Katatawag lang ng abogado ni Don Ricardo. Binabawi nila ang merger offer, effective immediately. Hindi pa niya naibababa ang tawag, pumasok ang isa pa, ang kanyang head of legal. Sir, all investors tied to the Montero Group are pulling out their capital. We're bleeding. Habang nagmamaneho siya papalayo, ang kanyang dashboard ay umilaw sa mga notification mula sa news apps. Montero Conglomerate, itinigil ang merger talks sa De Alva Corp. Biglang pagbagsak ng stocks ang De Alva Corp. Ang bawat alerto ay isang pako sa kabaong ng kanyang kumpanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang imperyong itinayo niya sa loob ng isang dekada ay nagsimulang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Huminto siya sa isang gilid ng daan, pinatay ang makina at binitiwan ng teleponong walang tigil sa pagring. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakabibingi. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikinang, walang pakialam sa pagguho ng kanyang mundo. Wala na sa kanya ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, hindi takot ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang kalayaan. Ipinagbili niya ang kanyang sasakyan kinabukasan. Ibinenta niya ang kanyang mga mamahaling relo at lahat ng ari-ariang madali niyang maliquidate para bayaran ang mga taong kailangan niyang bayaran. Pagkatapos ng ilang araw, wala na siyang penthouse, wala ng korporasyon, wala ng driver. Ang natira na lang ay isang lalaking nakatayo sa isang kalsada sa Sampaloc. Suot ang isang simpleng polo shirt at pantalon. Dala ang isang maliit na bag. Naglakad siya patungo sa apartment ni Elara. Bawat hakbang ay mabigat. Kumatok siya sa pinto. Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw sa buong gusali. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Elara. Nakita nito agad ang pagbabago sa kanya. Wala na ang mamahaling tuksedo, ang aura ng kapangyarihan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking pagod, wasak. Ngunit sa unang pagkakataon, totoo. Wala na sa akin ang lahat. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-amin sa kanyang kabiguan. Hindi nagsalita si Elara. Tinitigan niya lang siya, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang bagay na higit pa sa awa. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Marco, dahan-dahan itong humakbang pasulong. Inabot nito ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang init ng palad nito sa kanyang balat ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang koneksyon, isang tahanan. Hindi, mahinang sabi ni Elara, habang marahan niyang hinihila si Marco, papasok mula sa dilim. Ngayon ka palang nagkakaroon ng lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malabo at magulong sayaw ng pagbabalikwas at pagbangon. Ang bawat umaga ni Marco ay nagsisimula
hindi sa tunog ng isang alarm clock na nakatakda para sa isang board meeting, kundi sa huni ng mga manok mula sa kapitbahay at sa amoy ng sinangag mula sa ibaba. Ang kanyang penthouse na may tanawin ng buong Makati skyline ay napalitan ng isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng isang apartment building sa Sampaloc. Sapat lang ang laki para sa isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakatanaw sa isang pader na may mga bakas ng lumot. Ang unang araw niya sa karinderya ni Ria ay isang komedya ng mga pagkakamali. Inutusan siyang maglinis ng sahig at hawak niya ang mop na parang isang golf club. Hindi alam kung paano pigain ng tama ang basahan. Natalsikan ang kanyang pantalon ng maruming tubig at isang mapanuyang tawa ang narinig niya mula kay Ria. "Hoy Mr. CEO, hindi yan Excel spreadsheet na i-analyze mo. Kuskusin mo," sabi nito. Sabay agaw sa mop at ipinakita kung paano. Namula ang mukha ni Marco, hindi dahil sa galit, kundi sa purong hiya. Sa buong buhay niya, ang mga kamay niya ay sanay lamang humawak ng mga mamahaling pluma at pumirma ng mga kontrata. Ngayon, kailangan nilang matutong magkuskos, magbuhat at maghiwa. Natutunan niyang sa mundo ng karinderya, ang bilis at galing ay mas mahalaga kaysa sa anumang MBA degree. Natuto siyang maghiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak. Pagkatapos ng ilang beses na pagkabigo, magtimbang ng bigas ng sakto sa gramo at kabisaduhin ang mga order ng mga suki. Ginawa niya ang mga delivery gamit ang luma ngunit maaasahang motorsiklo ni Ria, sumusuong sa masisikip na eskinita ng Maynila, dala-dala ang mga nakabalot na pananghalian. Sa bawat biyahe, nararamdaman niya ang pagtanggal ng isang patong ng kanyang dating pagkatao. Wala na ang aroganteng si Marco de Alva. Ang natitira ay si Marco, ang delivery boy, ang tagahugas ng plato, ang katulong sa kusina. Si Ilara naman ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis sa noo ni Marco, ang mga kalyo na unti-unting nabubuo sa kanyang mga palad. Wala siyang sinasabi, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na nagbabago. Ang dating pader ng yelo ay unti-unting natutunaw. Minsan, habang nagbubuhat si Marco ng isang mabigat na sako ng bigas, bigla siyang lumapit at inabutan ito ng isang baso ng malamig na tubig. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang saglit, isang sinag ng dating init ang bumalik sa pagitan nila. Ang mga gabi ang kanilang nagiging kanlungan. Pagkatapos magsara ng karenderya at maubos ang huling customer, kapag ang natitira na lang ay ang amoy ng nilinis na kusina at ang pagod sa kanilang mga katawan, doon nila binubuhay muli ang sinag. Sa isang maliit na mesa na napapaligiran ng mga monoblock chair, inilalatag nila ang kanilang mga pangarap. "Nakausap ko ang isang supplier sa Bicol," sabi ni Marco isang gabi, habang binabasa ang mga numero sa isang calculator. "Kaya niyang bigyan tayo ng mas magandang presyo sa pili oil kung kukuha tayo ng bulk order, pero kailangan natin ng mas malaking puhunan. Pwede kong ibenta ang mga alahas na natitira sa akin mula kay Inay," mungkahi ni Elara, habang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. "Huwag," mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. "Hindi. Hahanap tayo ng paraan. Walang personal na gamit ang isasakripisyo." Tumingin siya kay Ria. "Magkano ang kaya nating i-loan?" Sa mga gabing iyon, si Marco ay bumabalik sa pagiging henyo sa negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga diskarte ay hindi tungkol sa hostile takeovers o pagpapabagsak ng mga kakumpetensya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pinakamurang packaging na eco-friendly, sa pagbuo ng isang marketing plan na nakatuon sa social media at pakikipag-ugnayan sa komunidad, at sa paggawa ng isang produkto na totoo at may puso. Sa gitna ng paghihirap, natagpuan nila muli ang kanilang mga tawa. Isang gabi, habang sinusubukan nilang mag-isip ng tagline para sa kanilang unang sabon, nauwi sila sa pagtatalo na puno ng halakhak.
Paano kung sinag, ang kislap na abot kamay? Sabi ni Rhea. Masyadong pang beauty pageant, sagot ni Ilara habang tumatawa. Okay, heto, sabi ni Marco na may seryosong mukha. Maximizing your dermal luminosity through organic acid integration. Nagkatinginan sina Ilara at Rhea at pagkatapos ay sabay na humalakhak ng malakas. Ang tawa ni Ilara ay isang musikang matagal nang hindi naririnig ni Marco. Sa tunog na yon, naramdaman niya na kahit wala na sa kanya ang lahat, nagsisimula pa lang siyang maging buo. Ang imperyo niya ay hindi nagawa sa bakal at salamin. Ito ay ginagawa ngayon sa isang maliit na kusina, itinayo sa pundasyon ng pagod, pangarap, at tawanan sa hating gabi. Ang pagbabago ay dumating ng hindi inaasahan, tulad ng isang biglaang buhos ng ulan sa gitna ng tag-araw. Isang hapon, pagkatapos ng isang abalang serbisyo sa tanghalian, habang nagpupunas si Ilara ng mga mesa, bigla siyang napatigil at napahawak sa kanyang likod. Isang pamilyar na sakit ang biglang kumirot. Inakala niya noong una na pagod lang, ngunit makalipas ang ilang minuto, muli itong naramdaman, mas malakas, mas tiyak. Isang alon ng init at paninikip ang bumalot sa kanyang tiyan. Rhea, tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Marco, mabilis na lumingon ang dalawa. Nakita nila ang pamumutla sa mukha ni Ilara at ang paraan ng paghawak niya sa kanyang tiyan. Walang tanong na kailangan. Nagkatinginan sina Marco at Rhea at ang dating kalmadong karinderya ay biglang napuno ng tensyon. Ang biyahe papuntang pampublikong ospital ay isang malabong alaala ng mga busina ng sasakyan ng nagmamadaling taxi driver at ng mahigpit na pagkakahawak ni Marco sa kamay ni Ilara. Bawat preno, bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng daing mula kay Ilara at bawat daing ay isang saksak sa puso ni Marco. Ang lahat ng kanyang dating kapangyarihan ay walang silbi ngayon. Hindi niya kayang utusan ng trapiko na bumilis. Hindi niya kayang bilhin ang kaginhawaan. Ang tanging magagawa niya ay bumulong ng mga salita ng pag-alo at manatili sa kanyang tabi. Ang emergency room ay isang organisadong kaguluhan. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa ingay ng mga umiiyak na bata, mga utos ng mga doktor at mga pag-aalala ng mga pamilya. Itinulak nila si Ilara sa isang wheelchair papasok sa maternity ward. Ang ward ay isang mahabang silid na puno ng mga kama na pinaghihiwalay lamang ng mga kurtina. Walang private suite, walang personal na nurse. Ito ang totoong mundo, walang palamuti, walang luho. Sa loob ng maraming oras, hindi bumitaw si Marco. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Ilara, hawak ang kanyang kamay, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo at sinasalo ang bawat sakit na kanyang nararamdaman. Naramdaman niya ang sobrang kawalan ng silbi. Ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman niya na ito na ang pinakamahalagang bagay na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Sa bawat paghilab, si Ilara ay humihigpit ang kapit sa kanya. Ang kanyang lakas ay nagiging lakas din nito. Sa gitna ng sakit, muling nabuo ang kanilang tiwala. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng isang pinagsasaluhang pagsubok. Nang sa wakas ay marinig nila ang unang iyak ng sanggol, isang malakas. Malusog na sigaw na tumagos sa lahat ng ingay sa ward, tila huminto ang mundo. Babae po, sabi ng nurse. Ang kanyang ngiti ay pagod, ngunit tunay. Binalot ng nurse ang sanggol sa isang puting lampin at inilagay ito sa mga braso ni Ilara. Pagkatapos, tumingin si Ilara kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, sakit, at isang pag-ibig na hindi kayang sukatin. Ikaw naman, bulong niya. Maingat na kinuha ni Marco ang maliit na bigkis. Habang hawak niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon, ang bigat nito ay parehong magaan at hindi masukat. Tinitigan niya ang maliit na mukha, ang perpektong mga daliri, ang buhok na kasing itim ng gabi. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho.
Naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya para sa lahat ng nawalang panahon, para sa lahat ng sakit na idinulot niya, para sa lahat ng maling desisyon. Ngunit higit sa lahat, umiyak siya dahil sa isang napakalaking pasasalamat. Ang lahat ng nawala sa kanya, ang korporasyon, ang pera, ang penthouse, ay naging abo sa harap ng himalang hawak niya sa kanyang mga bisig. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay mahina. Tumingin si Marco sa kanyang mag-ina. Ang ilaw mula sa bintana ay tumatama sa kanila. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Dahil siya ang bituin na nagbigay sa atin ng liwanag sa dilim. Lumipas ang 1 taon. Ang karenderya ni Ria ay mayroon ng maliit na extension sa likod. Hindi ito isang malaking pabrika, kundi isang malinis at maliwanag na workshop. Dito, ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng nilulutong pagkain at ng mabangong aroma ng ilang-ilang at pili oil. Ito ang bagong headquarters ng Sinag Organics. Ang Sinag ay naging isang maliit na hiyas sa kanilang komunidad. Ang kanilang mga produkto, mga sabon, lotion at langis na gawa sa mga natural na sangkap ay hindi nakikipagkumpetensya sa mga dambuhalang brand tulad ng Project Nightingale sa mga mall. Sa halip, ibinebenta ang mga ito sa mga lokal na bazaar, sa ilang piling health store at direkta mula sa kanilang workshop. Ang kanilang lakas ay hindi nagmula sa malaking budget sa marketing, kundi sa kanilang kwento. Alam ng bawat customer nila ang kwento ng isang CEO na tinalikuran ng lahat para sa pamilya at ng isang babaeng muling itinayo ang kanyang pangarap mula sa abo. Ang katotohanan iyon ay mas mabisa kaysa sa anumang commercial. Isang araw, isang email ang dumating. Galing ito sa isang non-governmental organization na sumusuporta sa mga sustainable at community-based na negosyo. Inimbitahan sila na mag-apply para sa isang grant. Hindi ito malaking halaga kumpara sa mga deal na dating sinasara ni Marco. Ngunit para sa Sinag, ito ay isang pagkakataon para sa isang kinabukasang mas matatag. Inihanda nila ang kanilang presentasyon hindi sa isang marangyang boardroom, kundi sa parehong mesa kung saan sila nagtatawanan at nagpaplano. Ang kanilang PowerPoint ay simple, walang komplikadong mga graph, ngunit puno ng mga larawan ng kanilang mga lokal na supplier, ng kanilang munting workshop, at syempre, ni Tala na masayang naglalaro sa gitna ng kanilang mga kahon. Nang dumating ang araw ng presentasyon, si Marco at Elara ang humarap sa panel. Si Marco ang nagsalita, ngunit ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang dating talas at kasanayan sa pagmamanipula ng mga numero. Sa halip, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ikinuwento niya ang kanilang paglalakbay, ang kanilang mga pagkakamali, at ang kanilang muling pagbangon. Ang Sinag ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng mga produkto. Pagtatapos niya, ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang negosyo ay maaaring maging matagumpay habang nananatiling totoo sa kanyang mga pinahahalagahan. Ito ang aming pangalawang pagkakataon. Makalipas ang 1 linggo, habang abala sila sa pagbabalot ng isang batch ng mga sabon at si Tala ay mahimbing na natutulog sa isang duyan sa sulok, tumunog ang telepono ni Elara. Siya ang sumagot. Nakinig siya at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Marco. Sa atin daw, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Nakuha natin ang grant. Walang sigawan. Walang pagbubukas ng champagne. Nagkatinginan lang sila ni Marco at sa katahimikan na yon, isang malalim na pag-unawa ang dumaloy. Lumapit si Marco. Niyakap si Elara at hinalikan ng tuktok ng ulo nito. Ito ay isang tahimik na tagumpay, isang panalong hindi isinisigaw sa buong mundo.
Hindi ito paghihiganti laban sa mga Montero. Ito ay pagpapatunay para sa kanilang sarili. Isang tagumpay na kasing tamis at kasing dalisay ng mga produktong kanilang nililikha. Ilang taon pa ang dumaan. Ang apartment sa Sampaloc ay napalitan ng isang maliit ngunit maayos na bahay sa isang tahimik na subdibisyon sa labas ng lungsod. Mayroon itong maliit na hardin sa likod kung saan ang damo ay laging berde at ang mga bulaklak ay namumukadkad sa ilalim ng pangangalaga ni Elara. Isang maaraw na hapon ng Sabado, magkakasama ang pamilya sa hardin. Si Marco, na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay naghuhukay ng butas sa lupa. Si Elara ay maingat na hawak ang isang batang puno ng nara. At si Tala, na ngayon ay isang masiglang 4 na taong gulang na may mga matang kasing kinang ng bituin, ay masayang naglalaro sa lupa. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng putik. Dito, mahal? Tanong ni Marco. Itinuturo ang hinukay na butas. Tumango si Elara at ngumiti. Oo, dito. Para masisikatan siya ng araw tuwing umaga. Magkasama nilang itinanim ang puno. Habang tinatabunan ni Marco ng lupa ang mga ugat, si Elara naman ay nakahawak sa manipis na puno para manatili itong tuwid. Si Tala ay lumapit at tinulungan sila gamit ang kanyang maliit na pala na nagdulot ng tawanan sa kanilang dalawa. Ayan, sabi ni Marco nang matapos habang pinapagpag ang lupa sa kanyang mga kamay. Ang ating unang puno. Sakto namang bumukas ang gate sa likod bahay at pumasok si Ria. Dala-dala ang isang bayong na puno ng pagkain. Hoy pamilya, bawal magtrabaho sa weekend. Nagdala ako ng merienda. Nagtawanan sila at naupo sa isang banig na inilatag sa damuhan. Habang kumakain sila ng pansit at puto at pinapanood si Tala na masayang tumatakbo para habulin ng isang paru-paro. Tinitigan ni Marco ang eksena sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Elara na nakasandal sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay payapa at masaya sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin siya sa kanyang anak, ang buhay na simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. Tumingin siya kay Ria, ang tapat na kaibigan na hindi sila iniwan. Tumingin siya sa kanilang maliit na bahay at sa batang puno ng nara na katatanim lang. Doon niya naunawaan ang imperyong ginugol niya sa kalahati ng kanyang buhay para hanapin ang imperyo ng kapangyarihan, paghihiganti at yaman ay hindi pala isang gusaling umaabot sa kalangitan sa gitna ng Makati. Ito pala, nandito lang pala sa kanyang tabi. Isang hardin na itinayo hindi sa semento at bakal, kundi sa pag-ibig na muling natagpuan, sa pagpapatawad na walang hanggan, at sa hindi nauubos na mga sinag ng pag-asa. At sa pagkakataong ito, alam niyang ang imperyong ito ay hindi na kailanman magigiba.